So ngayon, ikikwento ko ang ilan sa mga naging karanasan ko sa mga aso. Subscribe ka naman dyan. Nung bata pa ako, lumabas ako ng bahay para bumili sa tindahan. Ano kaya magandang bilhin na chichirya? Aha, alam ko na. Mang Inasal. Ate, pabili po. Isa nga pong Mang Inasal. By the way, yung Mang Inasal, type siya ng chichirya dati. Sa halagang piso isa. Masarap nga ito iulam, di ba? Hahaha. Makaka-relate ka kapag naabutan mo to. So, balik na tayo sa topic. Pagkatapos ko bumili, naglakad na ako pabalik sa aming bahay. At sa kabilang kanto, may bagong lipat na may alagang aso. Tinitigan ko yung aso. Ang cute niya kasi. Kulay puti siya, mahaba ang buntot, may kalakihan. Kaso nga lang, habang nakatitig ako, bigla siyang napatingin sa akin na parang lalapain ako. Oo, mangangagat siya. At bigla na lang niya akong hinabol. Kaya naman, kumaripas agad ako ng takbo. Sino ba naman ang may gustong makagat ng aso, di ba? Hahaha. Mama! Hinabol ako! Gulat ako bigla na lang niyang naabot yung short ko. Pero buti na lang, di niya ako naabutan kasi tinawag siya ng amo niya. Whitey, oe, ba't di ka pa tapos kumain? Ay, salamat, nakaligtas. La, sayang. Kala ko maglalaro kami. Assuming, biglang tumakbo. Kala niyo naman kakagatin ko siya. Ew, yoko nga. Baka pag kinagat ko siya, ako pa yung magkarabis eh. No, nag-CR lang ako, ikaw na yung pumalit. Few moments later, 2,000 years later, one eternity later. At doon nagsimula kung bakit natatakot na ako sa mga aso. Hahaha, nagka-trauma pa nga ako nun eh. So fast forward natin, nung grade 1 ako, nung unang nagkaalaga sila tita ng aso. Dahil nga, nanganak yung aso ng papa ng pinsan ko. Kaya naman, ibinigay kay tita yung bagong panganak na tuta. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jacob. Isang Siberian Husky, mukha siyang wolf, kulay brown na may puti, malambot ang balahibo, makinis ang A mukha. few moments later. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kami dalawa ay laging magkasama. Ay, kanta pala yun. So, si Jacob kasi is anak siya ng aso ng pinsan ko. Pero dahil nga marami naman ng aso sa kanila, kaya ibinigay nila kay tita si Jacob. So, si Jacob is may pagkamatapang siya, pero overall, cute, masiyahin, at mapagmahal siya. Kaso nga lang, natatakot pa rin ako hawakan, dala nga ng trauma ko sa mga aso. 2,000 years later. Noong grade 6 ako, lumipat na kami ng bahay. November 2 yon pagkakatanda ko. Pagka-uwi ko, walang tao sa bahay. Ha? Asan na kaya sila? Bakit walang tao sa bahay? Sige, magbibihis muna ako. Baka mamaya-maya dadating na sila. At maya-maya, umuwi sila ate na may dalang cute na tuta. Kulay pandesal siya at mataba. Ha? Ano yan? Bakit nag-uwi sila ng tuta? Alam naman nilang takot ako. Ay. So yun nga, no choice ako. Pinangalanan namin siyang Nala. Kasi sikat nung panahon na yun, yung palabas na Lion King. Mukha rin kasi siyang lion eh, kaya ayun naisip namin. Hahaha. Napaka-cute niya at napaka-kulit, kaya kahit aso namin, di ko man lang mahawakan. Kapag pinapakawalan siya nila mama, tumutungtong pa nga ako minsan sa upuan eh, para di ako maabot. Hanggang sa lumaki-laki na siya, at during pandemic, nagkasakit ang aso namin. Sobrang pag-aalala nila ate noon. Kaya inalagaan talaga namin siya ng husto. Kasi first time namin magkaaso nun eh. 2,000 years later. Tapos ng ilang buwan, gumaling siya sa sakit. At doon nagsimula ang pagkawala ko ng takot sa mga aso.
Doon ko rin napatunayan na kahit aso pala ay may emosyon at pagmamahal. Hanggang sa lagi namin siya nakasama at nakakalaro sa bahay. Hindi tulad dati na natatakot ako parate. So yun nga, kahit sa labas, pag may nakakasalubong akong aso, nawawala na yung takot ko noon. Napapalitan ng pag-aalala at pagmamahal sa kanila. At doon ako nagsimula maging isang dog lover. So yun guys, kung katulad ko kayong takot sa mga aso dati, isipin nyo lang na may way para mawala ang takot nyo dyan. Feeling ko nga, sinala ang naging way ng pagkawala ng takot ko eh. Kaya nga love na love namin yung aso namin eh. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe. At by the way, thank you nga pala sa 300 subs natin. Na-appreciate ko talaga. Maraming salamat sa pag-support. Pasensya na, ngayon lang ulit ako nakapag-animate eh. Pero babawi ako sa susunod. Marami pa kasing requirements sa school eh, kaya babawi ako sa susunod. By the way, shout out na tayo. Shout out kanila.